Bangon USC. Naniniwala kami sa UPM, naniniwala tayo ng bangon, kaya natin bumangon. We can rise above the propaganda as integrity-bound leaders. We can rise above tradition. We can make and we can pioneer projects and campaigns that have never been done before. We can rise to answer the needs and the call of the students and the people, as exemplified by the campaigns that we have launched this year in the USC and outside the USC. So for example, ADRES, Anticipated Disaster Relief Efforts. And outside the USC, we have led the Uphold RH campaign. We have started to develop a mental health program for the doctors of Ward 7 in PGH. Alam naman siguro ng Eskola ng Bayan na yung brand ng Asset Pelikulan po ay tunay palaban makabayan. At yung kampanya nga kung binibigit namin ngayong taon ay tatak palaban tayo na Eskola ng Bayan. Ito po'y magpapatuloy ng leadership, ng uncompromising principles at ng yun nga po yung ating pamumubilisa sa mga estudyante at patuloy na paghamon sa lahat ng Eskola ng Bayan at sa bayang Pilipino na i-gain yung kanilang mga demokratikong karapatan lalo na po sa libre edukasyon. Marami naman ata ang gwapo sa UP Manila. Pero, hindi ko alam kung taken na ba sila. Siyempre, bakit mo malalaman? Pero sige, pwede kayang magpo-project yung USC dyan. Para, siyempre, alam naman natin hindi lang may itsura yung mga UP Manila students. So, matalino din yan. So, siguro, hindi yun pala questionable. Kasi yun nga, matalino na, taga-UP pa, tapos gwapo pa. So, that answers it. Tingin ko naman po, hindi naman po ito isang malaking issue dahil yung kababaihan, kaya naman niya tumayo sa sarili niya mga paa bilang abante babae nga po tayo. At kung yung mga lalaki naman ay minsan ay sila miyembro ng LGBT community, ayos lang din naman po yun kasi sa UP Manila po tayo may mapagpalaya. Magaling po sa gender. The GAPCAF concessionaires, to give a background, the Office of the Vice Chancellor for Administration gave a 1-month notice of a termination to our GAPCAF concessionaires. We do recognize the legality since there is a student center to be built. Second, there is going to be there's no contract for these concessionaires. However, dahil we're in the USC, we must look into the student-centric solutions. Meaning, naisip pa ng administration na yung alternative nila, which is going to Robinsons and PGH, a sufficient alternative for the students of CAS who just have a 1-hour break. So, I personally am willing to work with this administration to produce food fairs so that we just have a temporary solution. But at the same time, the long-term solution would be to ask for the timeline for the said student center. Because hindi naman tayo assured na by the time we come back in August, there's going to be a canteen. So, paano naman yung mga estudyante natin doon? And at the same time, kawawa rin yung concessionaires na walan sila na source of income which they have been dependent for the longest time. So, we recognize the importance of having a cafeteria inside the university to provide healthy and affordable meals to our scholars ng bayan. Binangyari po sa CAF concessionaires natin ay hindi hiwalay sa mga nangyari sa iba pang mga concessionaires natin inside the university. Una po sa lahat, ito po ay usapin ng consultation na hindi naganap sa ating mga students at ating mga concessionaires. In fact po, student leaders, especially from the College of Arts and Sciences Student Council, have asserted to have a dialogue with our administration para po ipaglaban yung karapatan ng mga scholar ng bayan, para ipaglaban yung karapatan ng mga GAPCAF concessionaires. Pero kahit may mga alternatives tayo ibinigay, katulad po ng paglilipat dito sa CAS Squad or sa GAB, ay hindi ito ibinigay ng ating administration. Yung nangyari po noong February 27, kung saan po ang ating mga scholar ng bayan ay patuloy na tumindig, patuloy na pinaglaban ang karapatan nila doon sa GAPCAF na ito. At syempre, pinaglaban po nila yung karapatan ng ating GAPCAF concessionaires sa isang manifestation ng
united ng ating mga scholar ng bayan. Hindi lang po ang ating mga scholar ng bayan from College of Arts and Sciences yung pumunta, but from different colleges to have a dialogue with our administration. At bagamat po natanggal na yung ating GABCAM, ay nailandad po talaga ng administration ay hindi po tinugulan agad yung pangangailangan ng mga scholar ng bayan. Pero dahil po dito ay napababa po natin si Vice Chancellor Rapenya at actually po ay pupunta pa yung ating Vice President sa ating ng buong UP system upang kausapin yung mga student leaders. At syempre po, asahan po natin na patuloy na yung paglalaban ng ating mga student leaders na ibalik yung ating mga GABCAM concessionaires at yung karapatan ng mga scholar ng bayan sa healthy and affordable means. Siguro yung song na i-dedicate ko kay Hector ay High. It's my favorite song from The Speaks. Kasi lagi talaga akong na-high kapag nabibinig or nakita ko siya. If you notice, I always answer his posts. Kasi hindi ako napitikon. Parang it's more of, for me, amusement. It's a way for the students to reach their candidates. So yun, High for you. Siguro nagdadalagay ko lang kay UP Manila Hector ay yung bulletproof. Kasi sabi nga ng UP Manila Hector, wala daw siya makita ang black rock sa akin. Pero ayun, bilang literal estudyante, naniniwala po ako bulletproof kasi kasama ko yung mga scholar ng bayan na tumitindig. Kasama ko po silang lumalaban para sa ating mga karapatan. Kaya po, dahil po kasama ko